Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, unang araw ng COC filing para sa midterm elections 2025, mapayapang idinaos. PBBM tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan sa epekto ng pananalasa ng bagyong Julian. Missile ship ng China, binuntutan ang mga barko ng BFAR. Aircraft ng ahensya, tinutukan ng laser. NSC beberipikahin ang alegasyong spy umano si Guo na isiniwalat ng isang nakulong na Chinese spy sa Thailand. Ilang Pinoy na naiipit sa gulo sa Lebanon, napapaisip ng umuwi ng bansa. Filipino athletes kumubra ng medalya sa international meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ula para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Opisyal nang nagsimula ngayong araw ang paghahain ng kandidatura ng mga nagnanais tumakbo para sa 2025 midterm elections sa Mayo. Ang kaganapan sa labas ng Manila Hotel, yan ang tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Maayos at naging payapa ang unang araw ng paghahain ng kandidatura o Certificate of Candidacy o COC ng mga kakandidatong senador at party list dito sa Manila Hotel para sa susunod na halalan sa taong 2025. Isa ang Bumbero Party List o ABP sa unang party list na kauna-unahang nag-file ng COC ngayong araw. Kanilang isinusulong ay ang pagkakaroon ng Provident Fund para sa mga bumbero sakaling sila ay magkasakit o sa anumang banta sa kanilang kalusugan. Isa pa sa mga nais namin isulong ay ang tax incentives para sa ating mga nagdo-donate ng fire trucks at saka ng mga ambulansya and all other kinds, mga motor na ginagamit sa emergency situations, no, na dapat ito ay bigyan ng tax incentive ng ating pamahalaan. Marami din pong cases ngayon na merong mga gustong mag-donate ng fire trucks and rescue vehicles dito sa ating bansa pero nahihirapan po because of all the restrictions natin. Isa rin sa mga nagpasa ng kandidatura ay ang OFW Party List na nagbigay ng pahayag sa mga isinusulong na plataporma gaya ng karagdagang budget para sa pangangailangan ng mga Pilipinong manggagawa abroad. Kumpara po doon sa ipinapasok na pera ng overseas Filipino workers, napakalaki pong tulong sa ekonomiya. Kaya dapat suklian din naman natin na kung sila ay nangangailangan, sapat talaga na tulong. Kasi maski nga yung tulong legal minsan parang nagkukulang. Bakit kamo? Dapat tayo ay mag-hire ng mga lawyers doon. Hindi yung lawyers natin dito na dadalhin doon dahil wala yan silang magagawa doon dahil hindi naman sila makakapag-practice ng batas doon. Kailangan damihan po natin yung ating mga abogado na lokal po doon, nakakaintindi ng Arabic o kung sa kanilang bansa para po sila mismo ay ipagtanggol tayo doon. Sa panig naman ng mga senador, naghain na ng kaniyang kandidatura ang isa sa mga partido ng Alyansa ng Bagong Pilipinas na iniendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Senator Francis Tolentino. Isa rin si Najar Sali sa mga bagong kakandidato para sa posisyon ng senador sa ilalim ng Partido Maharlika kung saan isa sa mga plataporma nito ay ang kalayaan sa kahirapan. Bukod sa mga kakandidato ay dumagsari ng mga vlogger na matyagang nag-abang sa labas ng hotel upang kuhanin ang saloobin at pahayag ng mga nag-file ng COC. Samantala, higit sa 18 posisyon ang kabuuang paglalabanan para sa puwesto ng senador, party list, mga kinatawan ng Kongreso, gobernador at kanyang bise, alkalde at bise, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at Panglungsod, Sangguniang Bayan, BARM parliamentary members at party representatives. Nagsimula ang filing kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at magtatagal ito hanggang sa ika-8 ng Oktubre. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.
Kaugnay na balita, nag-anunsyo ang COMELEC na magdaraos ito ng special voter registration sa mga lugar na apektado ng pananalasa ng Super Typhoon Julian. Kabilang narito ang probinsya ng Batanes at Northern Luzon kung saan sinuspinde ang huling araw ng pagpaparehistro dahil sa panganib na dala ng sama ng panahon. Tinitignang isagawa ang isang araw na special registration matapos ang filing ng Certificate of Candidacy ngayong linggo bilang huling araw ng pagpaparehistro. Nakahanda naman at alerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sitwasyon sa Northern Luzon, bunsod ng bagyong Julian. Makibalita tayo kay Daniza Lopez. Patuloy na umaaksyon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paghahanda ng Prepositioned Family Food Packs o FFPs sa mga lokal na pamahalaan sa Northern Luzon. Ito'y bunsod ng bagyong Julian kung saan itinaas na rin ng kagawaran ang Red Alert status sa Disaster Response Command Center nito. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Group at Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nasa mahigit 17,000 prepositioned FFPs na ang nasa Batanes. Tiniyak din ng DSWD ang karagdagang supply ng FFPs sa provincial warehouse sa Cagayan. Bukod dito ay inihahanda na rin ang mga non-food item, communication equipment, transportasyon at mga supply ng relief. Samantala, patuloy naman ang pagbabantay ng mga rescue team para sa anumang emergency o tulong na kakailanganin. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang pamahalaan sa epektong hatid ng pananalasa ng bagyong Julian. Ito ang pahayag ng Pangulo sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng STB Factory sa Tarlac nitong kamakailan. Libo-libong mga family food packs na umano ang inihahanda para sa mga nasalanta ng bagyo. Naka-high alert na din ang mga healthcare centers sa mga lugar na apektado. Sa ating ulat panahon, mas lumakas pa bilang super typhoon si Julian na ngayon kumikilos ng dahan-dahan sa Itbayat, Batanes. Tinatayang babalik si Julian patungo sa dagat timog kanluran ng Taiwan ngayong araw hanggang bukas ng madaling araw. Nakatakda itong maglandfall sa timog kanlurang baybay ng Taiwan bukas ng umaga o hapon. Sa kasalukuyan, bagamat bumaba na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at 1 ang itinaas na alarma, nananatili pa rin ang epekto ng ni Julian sa ilang lugar sa bansa na nakatala sa inyong TV screens. Susunod sa News Force. PRC nakaantabay sa posibleng pinsala na dala ng bagyong Julian. PNP-ACG pinag-iingat ang publiko sa panganib na dala ng public Wi-Fi. Missile ship ng China, binuntutan ang mga barko ng BFAR, aircraft ng ahensya ni Laser. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Binuntutang muli ng mga Chinese vessel ang mga barko ng Pilipinas. Ito ay habang naglalayag ang mga barko ng BFAR sa Hasa-Hasa Shoal. Ang eroplano naman ng ahensya tinutukan ng laser. Para sa detalye, narito ang ulat. Tila naging aninong muli ang barko ng China matapos nitong buntutan ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Layon ng BRP Roma Penet na maghatid ng mga supply sa mga mangingisda sa Ayungin Shoal. Kung titignang mabuti, kakaibang barko ang bumuntot sa barko ng BFAR.
Hindi Chinese Coast Guard o militia vessel, kung hindi isang missile ship na kulay camouflage. Ito ang unang beses na nagpadala ang China ng ganitong uri ng barko. Bukod sa pagbuntot ng nasabing barko, nilaser din ito ang aircraft ng B-4. Isa itong delikadong aksyon mula sa China dahil maaaring magdulot ito ng pansamantalang pagkabulag sa mga piloto ng eroplano. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, walang karapatan ng paghabol ng China sa barko ng Pilipinas. Kampante naman si Lopez na hindi gagamitin ang mga missile ng barko ng China at aniyay pawang pananakot lamang ang layo nito sa mga sibilyang mangingisda. Pagtitiyak naman ng pamahalaan, patuloy lang ang resupply mission sa West Philippine Sea sa kabila ng umano'y intimidation o pananakot ng China. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpakita naman ang kahandaan ng Philippine Red Cross o PRC sa pagresponde sa anumang emergency o pinsala na maaring maranasan sa bagyong Julian. Ilan lamang dito ay ang pagpapalakas sa mga bahay sa Batanes, pag-iimbentaryo ng mga blood supply at first aid kit, paghahanda sa Emergency Medical Service Unit at Water Search and Rescue Team. Kasalukuyan namang naka-alerto rin ang response at relief teams sa rehiyon ng Northern Luzon. Samantala, nagbahagi ang Department of Agriculture o DA ng mga hakbang para sa food security sa 2024 Sustainable Agriculture Forum. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Ibinahagi ng Department of Agriculture o DA sa 2024 Sustainable Agriculture Forum ang kanilang mga hakbang upang mapabuti ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Ayon sa DA, patuloy ang kanilang modernisasyon ng post-harvest facilities, pagpapalawak ng agricultural areas at paggamit ng advanced technologies upang labanan ang mga hamon tulad ng climate change. Layunin din ng DA na gawing mas accessible ang credit programs, insurance at incentives upang mabawasan ang panganib para sa mga magsasaka at makahikayat ng mga investor. Isinusulong din ng kagawaran ang pagpapalawak ng market access para sa mga produktong agrikultural ng bansa. Upang mapalakas ang ugnayan sa mga stakeholders, magtatayo ang DA ng mga council na magsasagawa ng buwanang pagpupulong kasama ang mga magsasaka, mangingisda at pribadong sektor. Binigyan din ng DA na naniniwala sila na sa pagtutulungan ng lahat, magiging abot kaya at ligtas ang pagkain para sa bawat Pilipino. Dagdag pa rito, sisiguraduhin din ng DA na uunlad ang mga magsasaka habang pinapangalagaan ang kalikasan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Bureau of Customs o BOC na ayon sa NTA Memorandum Circular No. 00T Series of 2019, ang mga produktong tabako, e-cigarette at e-juice ay maaari nang dalhin sa Pilipinas nang walang import commodity clearance basta't ito'y nasa loob ng itinakdang dami. Ang mga naturang produkto ay dapat nasa hand carry o check-in baggage ng pasahero o ipinapadala sa pamamagitan ng parcels o courier. Para sa karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan sa NTA hotline. Babala po sa mga mahilig mag-connect sa mga pampublikong Wi-Fi dahil mayroon umano itong kaakibat na panganib na dala. Ito'y ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG. Alamin ang detalye mula kay Danisa Lopez. Rogue hotspot kung tawagin ang hindi otorisado at kahina-hinalang wireless access point o Wi-Fi na nagpapanggap bilang isang lehitimong hotspot para makapanlin lang. Dito maaaring kumalat o makuha ang personal at sensitibong impormasyon na mayroon ang biktima kasama na ang mga password at iba pang datos. Pagpapaliwanag ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, pinahihintulutan nito ang mga user na makakonect ng libre, ngunit hindi nito alam na ang kapalit
ay ang pagpapahintulot din sa pagkakaroon ng akses sa lahat ng datos. Payo ng ahensya, iwasan ang public wifi kung maaari at beripikahin muna ang pangalan ng network na pagkokonektan. Dagdag pa nito, mangyaring huwag ding paganahin ng autoconnect sa cellphone at gumamit ng encryption nang sa gayon ay maging protektado laban sa anumang uri ng pagnanakaw ng impormasyon. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Makikipag-ugnayan naman ang National Security Council sa Intel Group sa ibang bansa. Ito ay upang kumpirmahin ang impormasyong isiniwalat ng isang Chinese na nakakulong sa Thailand. Nakapareho umano niyang spy, si dismissed Mayor Alice Guo. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Beberipikahin ng pamahalaan ang kamakailang lumabas na impormasyon na isa umanong Chinese spy, si dismissed Mayor Alice Guo. Ito ay matapos lumutang ang isang documentary video mula sa international na media na Al Jazeera sa pagdinig sa kamera. Idinetalye ng isang bilanggo sa China na si She Zijiang na tulad niya, isa rin si Alice Guo na itinuon ang buhay para maging spy ng China Ministry of State Security. Ipinakita din sa video ang isang dossier na naglalaman ng mga profile ng state agents at kasama dito si Guo Waping na pinaniniwala ang si Alice Guo. Mariin namang itinanggi ni Guo ang mga alegasyon laban sa kanya. Hindi rin umano kilala ni Guo si She Zijiang. Balak umanong kasuhan ni Guo ang media company na naglabas ng naturang dokumentary. Ayon naman sa National Security Council, makikipag-ugnayan ito sa mga partner Intel Group nito sa ibang bansa para beripikahin ang nasabing impormasyon. Ayon kay NSC spokesperson Jonathan Malaya, kukumpirmahin ito kung totoo o maaaring pandadawit lamang ni She Zijiang para mabaling ang atensyon sa iba. Si She Zijiang ay kasalukuyang nakakulong sa Bangkok, Thailand dahil sa mga kasong kaugnay ng operasyon ng mga iligal na online gaming platforms. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay ipinagdiwang ng Department of Health o DOH sa panguna ni Secretary Teodoro Herbosa ang Generics Awareness Month bilang pagtatapos sa paggunita ng 36th anniversary of the Generics Act of 1988. Ayon sa kagawaran, sinusuportahan ng Generics Act ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act o Republic Act No. 11223 sa pamamagitan ng pagtiyak na ang lahat ng Pilipino ay may access sa mga dekalidad at cost-effective na mga gamot. Layon din umano nitong pataasin ang demand para sa mga generic medicine upang hikayatin ang mga pasyente na sundin ang tamang paggagamot at isulong ang makatwirang paggamit nito para sa mas mabuting pamamahala sa kalusugan. Ibinida naman ng Bureau of Corrections ang tagumpay at pagtutulungan sa Sports Fest Interdormitory 2024 Awarding Ceremony. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Iginawad ang mga parangal sa Sports Fest Interdormitory 2024 na pinangunahan ng Sports and Recreation Program sa pamumuno ni CO1 Jennifer Danao, kung saan may tema itong palakasin ang katawan tungo sa masaya at maayos na kinabukasan. Binigyan diin ng seremonya ang tagumpay ng mga kalahok at pakikiisa sa pagitan ng mga dormitoryo. Kabilang dito, nagsilbing panauhing pangdangal si Chief Superintendent Marjorie Sandidad bilang nagbibigay ng inspirasyon na mensahe ukol sa kalagahan ng pisikal na kalusugan sa personal na pag-unlad. Bukod pa riyan, pinuri din ang kontribusyon ni na Mr. Jerome Knott at Miss Adele Messina at kanyang pamilya na nagbigay ng premyo at pagkain para sa mga kalahok na PDL. Dito iginawad sa mga nagwagi ang mga medalya, sertipiko at espesyal na premyo na nagdulot ng kasiyahan at tagumpay sa bawat kuponan. Bukod sa parangal, binigyang halaga rin ang pagbuo ng mas malalim na pagkakaibigan at pagtutulungan sa pagitan ng mga PDL na naninirahan sa bawat dormitoryo. Ang Sports Fest Interdormitory ngayong taon ay nagpakita ng hindi lamang husay sa palakasan, kundi pati ang espiritu ng pagkakaisa.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Mga obra ng hukbong dagat, tampok sa Quezon City Hall exhibit. Ilang Pinoy na naiipit sa gulo sa Lebanon, napapaisip ng umuwi ng bansa. PCG nasabat ang 70 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa Sorsogon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos ang pagdadalawang isip na pag-uwi ng ilang mga Pinoy, 15 Pilipino na ang nagdesisyon na umuwi ng bansa ngayong unang linggo ng Oktubre. Nakatakda sana silang makabalik ng bansa noong nakaraang linggo, ngunit naantala ito dahil sa suspensyon ng kanilang flight na may kaugnayan pa rin sa pagsiklap ng sagupaan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Sa tala, mayroong higit kumulang 11,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Lebanon at mula ito sa bilang na 1,100 na Pinoy na palamang ang nag-avail ng voluntary repatriation sa Lebanon. Samantala, inaanyayahan ng pamahalang lungsod ng Quezon ang publiko na bisitahin ang Bridging Horizons sa Quezon City Hall mula nitong Lunes hanggang ika-4 ng Oktubre. Ito ay matapos formal na buksan ang Bridging Horizons, Naval Cultural Exchange Through Arts Exhibit kung saan tampok ang mga obra ng Philippine Navy Reservist at Goodwill Ambassador for Culture and Arts na si CMO2 Christine Ann Sugilon Lim. Bukod dito ay maaari ring bilhin ang ilang authenticated geekly print ng mga obra para sa fundraising project ng Support Your Navy Foundation. Nitong kamakailan lang ay nasabat ng Philippine Coast Guard o PCG ang nasa 70 milyong pisong halaga ng iligal na droga. Kasabay ito sa paghuli sa 2 suspect na may dalang humigit kumulang 18 kilo ng methamphetamine hydrochloride na karaniwang tinatawag na shabu sa Matnog Port sa Sorsogon. Ang mga nasabing kontrabando ay natuklasan sa isinagawang pagsusuri ng Coast Guard K9 unit sa regular paneling inspection nito sa Pantalan. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Seaport Interdiction Unit ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga nasabat na iligal na droga at 2 suspect para sa kaukulang disposisyon at investigasyon. Nagsagawa naman ng medical at dental mission ang Philippine Coast Guard o PCG at ang PCG Auxiliary o PCGA nitong nagdaang ika-28 ng Setyembre. Sa nasabing inisyatiba ng ahensya ay mahigit 140 residente ang nabahagian ng libreng serbisyong pangkalusugan at pangangalaga sa ngipin. Samantala ay nagpasalamat naman ang PCG sa PCGA at iba pang non-government organizations sa naging suporta ng mga ito upang mapabuti ang kapakanan ng lokal na komunidad. Muli na namang bumandera ang mga Pilipinong atletang kumatawan sa iba't ibang larangan ng palakasan sa ibang bansa kung saan muli na namang nakapaghakot ng medalya ang Pilipinas. Narito ang ulat ni Princess Castro. Hakot medalya na naman sa international meets ang mga pambato ng Pilipinas na kumatawan sa iba't ibang larangan ng palakasan nitong nagdaang linggo. Una na sa listahan ay ang gold medalist sambo athletes na sina Godwin Langbayan para sa male brown one light category at Chino C ng male blue adult super heavy.
Kapwa naiuwi ng dalawang martial artist ang gintong medalya sa naganap na World Jiu-Jitsu Championship 2024 sa Nagoya, Japan. Nakapag-uwi rin ng medalya via split decision sa men's 51 kg na World Boxing Cup 2024 si Filipino boxer Aaron Jude Bado sa Ulaanbaatar, Mongolia. Kabilang din sa mga humakot ng medalya ay ang weightlifting team na lumaban sa 2024 IWF World Junior Championships na ginanap naman sa Leon, Spain. Naiuwi ni na weightlifter Angeline Colonia, Lovely Inan at Jody Peralta ang 4 na ginto, 2 pilak at 1 tansong medalya. Hindi rin nagpahuli ang bowling team matapos maiuwi ni Lara Posada Swong ang pilak na medalya para sa ika-27 ng Asian 10-pin Bowling Championships na ginanap sa Bangkok, Thailand. Silver medal din ang kinubra ng 2 Filipino fencers na sina Christian Jester Concepcion at Ashley May Harrison sa Open Fencing Championships sa Kuala Lumpur, Malaysia. At ang panghuli ay ang soft tennis team na nakapag-uwi ng 3 ginto, 4 na pilak at 1 tansong medalya sa kanilang naging kampanya sa World Tour International Soft Tennis Championships na ginanap sa Pathum Thani, Thailand. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, unang araw ng COC filing para sa midterm elections 2025, mapayapang idinaos. PBBM tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan sa epekto ng pananalasa ng bagyong Julian. Missile ship ng China, binuntutan ang mga barko ng BFAR. Aircraft ng ahensya, tinutukan ng laser. NSC beberipikahin ang alegasyong spy umano si Guo na isiniwalat ng isang nakulong na Chinese spy sa Thailand. Ilang Pinoy na naiipit sa gulo sa Lebanon, napapaisip ng umuwi ng bansa. Filipino athletes kumubra ng medalya sa international meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang mga pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.